Palapakan natin muli ang Panginoon. Praise God. Amen. The title of our message this morning is A Prayer for Deliverance. It is a Father's Day sermon subtitled Praying in Times of Danger. Naranasan niyo ba na mayroong pagkakataon na parang hirap ka na matulog, hirap na kang huminga, hirap ka na kumilos dahil alam mo na ang buhay mo ay nasa bingit ng malaking krisis, malaking problema, o parang nasa bingit ng kamatayan yung buhay mo. Naranasan nyo na yon na parang hindi ka makatulog, hindi mo alam ang gagawin mo, you are at a loss, hindi mo alam kung sino lalapitan mo, pati yung mga, even your closest friends and relatives are against you. Naranasan nyo na yon. Okay, salamat doon sa mga tumango. So mga kapatid, this morning, our message about this, no, a prayer for deliverance. But let me start first with the statistics about the father absence crisis in America. Alam po ninyo, according to statistics, ito yung aking nag-gather. So, 18.2 million children, 1 in 4 without a biological step or adoptive father at home. So, research shows that when a child is raised in a father-absent home, they are affected in the following ways. Ibig sabihin, ang isang pamilya na hindi present yung tatay o laging absent o laging wala or iniwan yung kanyang pamilya, ito po yung mga maaaring mangyari. Greater risk of poverty, kahirapan. More likely to have behavioral problems. Yung mga bata nagkakaroon ng mga problemang attitude problems, nagiging pasaway, nagiging bully, nagiging mga yung bang mga emotional, mga problem child. Greater risk of infant mortality, namamatay ng maaga yung mga baby. More likely to go to prison, napupunta sa kulungan. More likely to commit crime, gumagawa ng mga krimen. More likely to become pregnant as a teen, nagiging mga teenage moms. More likely to face abuse and neglect, inaabuso o kaya napapabayaan. More likely to abuse drugs and alcohol, nagiging drug addict, nagiging alcoholics. More likely to suffer obesity, nagiging mga tabonggang, no, mga obese. More likely to drop out of school na hindi na nakakatapos. Actually, naalala ko isang estudyante ko sa MCU, College of Pharmacy, medtech yata. Napakatalino kasi at pag hindi matalino, walang dalang libro, walang dalang notebook, ID lang sa ballpen. Kasi hindi ko pinapapasok sa classroom pag walang ID eh. So, pero kapag nangihiram pa nga sa akin ng calculator, sabi ko, sige hindi ka dala mag-calculator, minus 10 ka, hiramin pa, calculator ko pa, lakas pa ng loob mo, sa akin ka pa manghihiram ng calculator. So, akala ko, bobo, pero nung chinekan ko yung papel, nako, perfect. Sabi ko, nangopya to. Kaya nung sumunod, pinaupo ko sa harap. Yung talagang hindi sa makakopya. Nung chinek ko yung papel, perfect ulit. Sabi ko, matalino itong batang to. And then, hindi nakatapos ng semester. Nung after midterm, tinanong ko yung mga barkada, sabi ko, asan na si ganito? Sir, nag-drop na po eh. Sabi ko, bakit? Ang laki po ng family problem yan. Laki po ng problema sa pamilya. Nanghihinayang ako, hindi ko makalimutan yung batang yun. Napakatalino pero hindi nakatapos ng puro saway because of family problems. Kawawa naman. Now, the strengths of father presence. Ito naman, kapaligtaran naman. Children with involved fathers have a strong foundation for child well-being. So, lower risk. Ibig sabihin, mababa yung percentage na nagkakaroon ng infant mortality o namamatay yung mga bata. Mababa yung posibilidad na low birth weight o mga malnourished. Emotional and behavioral problems, mababa din yan. Neglect and abuse, mababa din yan. Lahat ng kabaligtaran. Noong kung walang tatay na binanggit ko, ito, positive naman ito. Okay?
kumbaga, mababa yung injury, mababa yung obesity, mababa yung poor school performance, patataas ang mga grades, mababa yung possibility na maging teenage pregnant or teenage mom, mababa yung possibility na makulong, mababa yung possibility na maging alcoholic and drug user, mababa yung possibility na maging kriminal, at mababa yung possibility na mag-suicide. So, makikita ninyo yung kabaliktaran ng isang pamilya na walang ama of abs, and meron nga, hindi nga hiniwalayan yung pero emotionally detached yung tatay. May mga tatay na ganun eh. Nasa loob ka nga ng bahay, pero wala kang pakialam sa asawa mo, sa pamilya mo. Nakakalungkot yan. Na maraming mga tatay na todo pasa sa mga anak. Kahit umuwi ng alas 12 ng gabi yung mga anak, baliwala. Kahit makipag-boyfriend ng mga high school pa lang, may mga boyfriend na okay lang. Binibigyan pa ng pan-date. Sabihin mo, ay, sarap naman, sana ganun tatay ko. So mga kapatid, so pag-aralan natin ngayon patungkol kay David, the father's greatest sorrow. Alam niyo ba kung anong pinakamabigat na maaaring mangyari sa isang ama? Hindi yung mawalan ng trabaho. Hindi yung magkasakit. Hindi yung mabankrupt ang business. Hindi yung bang magkautang. Alam niyo kung pinakamabigat na maaaring mangyari sa isang ama? Yung kasama niya yung anak niya sa loob ng bahay, pero hindi sila nag-uusap. Ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang ama, yung kasabay niyang kumakain yung anak niya, pero malayo, milya-milya ang loob ng anak niya sa kanya. Ganun po nangyari kay David. David was not just a king who lost a throne. He was a father who lost a son. That's why ang sabi ni David yung sa verse 1 and 2, "O Lord, how many are my foes?" Ano yung foes sa Tagalog? Kalaban. Napakarami kong kalaban. "How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him." Hindi na siya ililigtas ng Diyos. Katapusan na ni Haring David ngayon. Yun ang sabi ni David, Lord, nagsusumbong siya sa Diyos. Kaya lang, mga kapatid, yung nangyari kay David, ito yung katotohanan ng sa Galatians chapter 6 verse 7. Alam niyo ba, ito walang karma sa anak ng Diyos. Kaya huwag kayong magsasalita na, uy, nakarma ka, uy, baka makarma ka. Bakit po? Ang tunay na anak ng Diyos, pakinggan ninyo hindi yan tinatabla ng karma. Kasi po, ang karma, related yan sa Hindu religion. Ang Hindu religion naniniwala sa reincarnation. Kaya halimbawa, masama ka ngayon. Edi sa susunod na buhay mo, baka palaka ka. Kasi yan ang karma mo eh. Naintindihan ninyo? So, that is why, mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa karma. Naniniwala tayo kasi sa Galatians 6:7, you reap what you sow. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Magtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Naintindihan natin? Galatians chapter 6 verse 7, tandaan niyan. The law of sowing and reaping, ang batas ng paghahasik at pag-aani. So King David's number one persecutor was favorite son, Absalom. Bakit naging number one persecutor ni David, yung kanyang favorite son, si Absalom? Okay. As a background, si David, 6 ang asawa, 10 ang concubine. So, now, David was reaping the consequences of his own shortcomings as a responsible father to his children, especially to Absalom. Bakit? Ito yung kwento niya, nakakasakit ng puso. Because he did not discipline Absalom when he killed his half-brother Amnon for raping his sister Tamar, sister of Absalom. Ito nangyari. Si Absalom sa si Tamar, magkapatid yan, na buo sa isang nanay. Half-brother nila, si Amnon. Okay? Si Amnon
anak ni David sa ibang babae. Siya, 6 nga asawa eh. Nagkagusto si Amnon kay Tamar, half-sister. Now, nagparamdam itong si Amnon kay Tamar ng gusto niya. Pero, siyempre, tinanggihan siya ni Tamar. So, gumawa ng sitwasyon si Amnon, nagsakit-sakitan, tapos ang gusto niya mag-serve sa kanya, si Tamar. So, nung nangyari, dumating si Tamar, ni-rape na si Tamar. So, nagsumbong ngayon si Tamar doon sa kuya kay Absalom. So, si Absalom, hindi agad siya gumante. O naghintay siya ng pagkakataon para makaganti at tinatay niya si Amnon. So, ito nangyari. Si David, he did not discipline Amnon for raping his half-sister Tamar. Imposibleng hindi nalaman ni David na ni-rape ng anak niyang si Amnon itong si Tamar. But David did not do anything. Nung pinatay naman ni Absalom, itong si Amnon, again, David did not do anything. Kaya lang, dumistansya si David kay Absalom. Kahit paborito ni David si Absalom, ayaw niya makita si Absalom. Hanggang si Absalom ay gumawa siya ng paraan para makuha niya ang loob ng buong Israel. So, ginawa ng kwento ni Absalom, yung kanyang tatay yung tatay ko, very busy yan. Yung tatay ko, walang panahon sa inyo. Kaya, kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit. Kinuha ni Absalom ang loob ng buong Israel. Pati yung mga officers ni David. So, what happened? Nung nakuha na ni Absalom yung loob ng karamihan, he staged a coup d'etat. Nagkudeta si Absalom. Kaya itong si David, dahil imbis na maglabanan, yung grupo ni David, na loyal kay David, at yung mga grupo na sumama kay Absalom, si David na lang ang umalis ng palas. Naintindihan ninyo? Para hindi dumanak ang dugo. So, kaya po, ito yung naisulat ni David, yung Psalm chapter 3. Kaya lang, sinasabi ko nga sa inyo, David, he reaped what he sowed. So, inani niya yung kanyang hinihasik. He was a good king, but a bad father. Naunawaan ninyo? Mahusay siyang hari. The greatest king of Israel was David. And the line of Jesus, yung lahi ni Jesus, sa lahi ni David lumabas. He was a great king, the greatest general. But he was a bad father. Posible mahusay kang businessman. Mahusay kang makisama sa ibang tao. O may mahusay kang pastor. But you are a bad father. Posible yan eh. Naintindihan natin. Okay. So, no father or mother woke up one morning with a rebellious child. Meron bang gano'n na bigla ka na lang yung anak mo na parang anghel, and then one morning paggising mo, rebelde na minumura ka na, sinasagot-sagot ka na. Meron bang gano'n? Wala. Because fathers and mothers, we are the ones who are shaping up the attitudes of our children. Tandaan niyo to ha. Kung yung mga anak niyo pasaway, tanungin mo yung sarili mo, paano ko pinalaki yung anak ko? Hindi naman yung kapitbahay niya nagpalaki sa anak mo eh. Ikaw ang nagpalaki sa anak mo. Naintindihan natin? So, that is why, mga kapatid, so, maaring si David, ang dami niyang atraso sa mga anak niya. Halimbawa, may mga tatay, na malayo ang loob niyo sa anak ninyo. Bakit? Maaring isang kasalanan ng anak mo na pinagtawanan mo. Isang birthday ng anak mo na binaliwala mo. Isang paghingi ng tulong na hindi mo pinansin.
Isang report card ng anak mo na pinakita sa iyo pero itinapon mo. Isang Sunday na inaya ka ng anak mo sa church pero hindi ka dumalo. Na sa paglipas ng panahon, yung batang tumatakbong palapit sa iyo ay tumatakbo na ng palayo. One day you'll regret not being there. You'll regret the birthdays and holidays missed. You'll regret not watching them grow up and being in their lives. You will regret everything, and by then, it will be too late. So si David, no, God's discipline to King David, Psalm 119. Yung buong Psalm 119, ang sabi ng mga Bible scholars, kaya napakahaba ng Psalm 119 eh. More than 170 verses yan. So ito raw yung talagang pangyayari sa buong buhay. Lahat ng mga natutunan ni Haring David sa buong buhay niya, na isulat niya sa Psalm 119. So sa verse 71, ang sabi doon sa Living Bible, the punishment you gave me was the best thing that could have happened to me, for it taught me to pay attention to your laws. In Tagalog, yung parusang binigay mo sa akin, yun ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Can you imagine? Pinasalamat, sabi ni David, the punishment that you gave me was the best thing that ever happened to me. Why? Because it taught me to pay attention to your laws, to your commandments. Naintindihan natin na marahil yung mabibigat na mga problemang nangyayari sa atin, yung mga matitinding mga pagsubok na nangyayari sa atin, ito ay biyaya ng Diyos para ibalik ka sa Kanya. Why? Because if God will leave us on our own, we will destroy ourselves. We will live a self-destructive lifestyle apart from God. So, God's discipline. Ang sabi dito sa Hebreo 12, 9 hanggang 11, basahin nga po natin, kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayo magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Lahat lang ng mga lalaki, dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit, ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. So, anong ibig sabihin nito? Tandaan po ninyo, naniniwala kayo na ang Diyos mapagmahal? Yes? Hindi ba ang mapagmahal na ama marunong dumisiplina sa kanyang mga anak? Naniniwala kayo? Kasi kapag ang isang ama hindi marunong dumisiplina sa kanyang anak, hindi niya mahal ito. Kaya ang sabi dito, tingnan ninyo ha, kung kayong mga ama, marunong kayong dumisiplina sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Ay sabi dito sa verse 11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa. Totoo naman. O sakit eh. Kundi nasasaktan tayo pag dinidisiplina tayo ni Lord. Kaya tandaan ninyo, no? Alam ninyo, yung mga nag-undergo ng physics dito, di ba? Ano yung third law of physics? Oh. Di ba? O, tandaan nyo ha, ito yung paborito ko eh. For every action force, there is an equal and opposite reaction force, no? O, di ba yung mga galing sa physics? For every action, there is an equal and opposite reaction. So, ibig sabihin, kapag may ginawa kang kasalanan, mayroong karapatang disiplina. Na kapag may ginawa kang kasalanan, may ginawa kang kabalbalan, hindi pwedeng God will look away. Kaya, okay lang yan. Mahal naman kita eh. Iba ang pagmamahal ng Diyos. Dahil kung mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan
na gumawa ng kasalanan at walang konting pitik. Sa una, pitik yan eh. Pero pag inulit mo, aba, tapik na yan. Pag inulit mo ako ulit, nako, baka sumarado na to. Inulit mo pa ulit, baka umangat na to. Naintindihan niyo ba? Kasi mahal ka ng Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos kay David. Kagaya din naman natin. Kaya alam ba yung mga kapatiran natin na napariwara, matitigas ang mga ulo, pinalo up mo na, tinawagan mo na, dinalaw mo na, pero ayaw pa rin magbalik loob kay Lord. Ay nako. Ito, verse 11, para sa kanila to. Masakit yan. Pag dinisiplina ka ni Lord, iiyak ka talaga. Babagsak ang luha mo. Luluhod ka, didipa ka kapag ang Diyos ang dumisiplina sa iyo. So mga kapatid, there are three sources of David's persecution. Si Absalom, his own favorite son. Si Ahithophel, his own trusted advisor. Yung bang parang number one advisor ni David na bumaligtad na punta kay Absalom. Kaya sabihin, best friend ni David to si Ahithophel eh. Pero bumaligtad sa kanya. Kaya ang pinapayo ngayon ni Ahithophel kay Absalom, paano sirain si David? Kasi kilala ni Ahithophel si David, best friend niya to eh. Number one advisor. Pangatlo, si Shimei, the loyal relative to King Saul. Kasi ang pinalitan ni King David, si King Saul. Itong si Shimei, loyal naman to King Saul. Nung si David at yung mga soldiers niya at yung kanyang mga officers, papalabas na ng palasyo kasi nga, kudeta na eh. Papalit na si Absalom. Kaysa magkasalubong sila, dumanak ang dugo, inunahan na ni David. Pero habang nagmamarta si David, binabato siya ni Shimei, minumura. Ang sabi nung isang tauhan ni David, King David, utusan mo lang ako utusan mo lang ako. Isang bigwas ko lang, tugot ang ulo niya. Pero sabi ni David, wag. Kung sinabi sa kanya ng Diyos na sumpain ako at murahin ako, hayaan mo siya. Deserve ko yun. So kaya mga kapatid, listen. God used this tree to persecute David in order to bring him back to his senses. Why? Una, in Absalom, David had forgotten to be a responsible father. Ginamit ng Diyos si Absalom para ma-realize si David, ang dami kong pagkukulang bilang tatay. Pangalawa, in Ahithophel, David had substituted his advice for God's advice through deep prayer. Bakit? Umasa na si David sa payo ni Ahithophel, sa payo ng tao, kaysa sa payo ng Diyos. Maaring nakalimutan na ni David paano mag-fasting and prayer. Na lumuhod at humingi ng payo sa Diyos. Kasi nga, magaling siya eh. The greatest king of Israel. Matanda na si David dito ha. Nasa, siguro mga 65 na tong si David dito o 60s. Kasi hanggang 70 lang naman. Namatay si David at the age of 70. So pangatlo, in Shimei, David had been proud and arrogant as a king and military general. So ginamit ng Diyos itong tatlong ito para si David ibalik sa katinuan. So the father's prayer. So imagine King David, he was old, weak, leaving his palace. His soldiers are crying. Umiiyak yung mga soldiers niya. His son, his favorite son, wanted him dead. The people are cursing him. But then he looked up and said, in verse 3, "But you are a shield around me, O Lord. You bestow glory on me and lift my head. To the Lord I cry aloud, and He answers me from His holy hill." Maganda yung sinabi ni Eugene Peterson sa kanyang libro na Leap Over a Wall. Tinagalog ko, magpakinggan po ninyo, no? Posibleng sa mga taon na itinaboy ni David si Absalom mula sa kanyang buhay, unti-unti niyang inilayo ang sarili niya sa Diyos. Habang lumalayo siya sa kanyang anak, lalo rin siyang lumalayo sa Ama sa Langit. Ang dating mainit na panalangin niya ay naging paminsan-minsan na lamang. Mas naging abala siya sa pagpapatakbo ng kaharian kaysa sa pag-aalaga ng kanyang relasyon sa Diyos. Mas naging concerned siya sa law and order ng Israel kaysa sa justice and mercy ng kingdom of God.
habang tinatanggihan niya ang pagiging malapit kay Absalom, unti-unti rin niyang naiwala ang intimacy niya sa Diyos. Habang hindi na siya naging mabuting ama, parang unti-unti rin niyang naiwawala ang tunay niyang pagkatao. Naging hari siya sa paningin ng tao, pero hindi na siya kasing lapit sa puso ng Diyos gaya ng dati. Habang lumalamig ang kanyang compassion para sa mga tao, lumalamig din ang passion niya para sa Diyos. Kaya pinayagan ng Panginoon na mawala sa kanya ang trono. Nagpunta siya sa ilang, wala ang kanyang palasyo, wala ang kanyang korona, wala ang kanyang kapangyarihan, at doon sa gitna ng kanyang pagdurusa, muli niyang natagpuan ang dating David. Isang taong mapagpakumbaba, mapanalanginin, at may pusong malapit sa Diyos. Ang ganda na sinabi ni Eugene Peterson in his book, Leap Over a Wall. Now, minsan, kailangan nating mabasag ang puso. Pakinggan niyo, kailangan munang mabasag yung puso mo natin bago muling lumuhod ang tuhod. Tama ba? David prayed again because he was sad and broken. David learned to pray again from the sincerity of his heart. He learned that his own irresponsible parental love for Absalom led to his rebellion. Sabi ko nga sa inyo, we are the ones shaping the attitudes of our children. Bakit nagrebelde si Absalom kay David? Ang may kagagawan, si David. Pangatlo, God taught David the values of being a responsible father in the hardest way. Can you imagine? Listen to this, ha? Makinig po kayo, ha? Are you listening? Some of our lessons we learn in the hardest way. Bakit? Matitigas ulo natin, eh. Naintindihan ninyo? Some of our lessons we learn in the hardest way because we are hard-headed. Naintindihan natin? Okay? God brought back David to his own heart, the heart of God, the Father. So, be careful, be watchful, and be thoughtful. Meron isang nabasa akong kwento. In 1962, Victor and Mildred Goertzel published a revealing study of 413 famous and exceptionally gifted people. Okay? Doon sa kanilang libro na Cradles of Eminence. What makes greatness according to their study, according to their book? They discovered that 392 out of 413 famous and exceptionally gifted people, these 392 had to overcome very difficult obstacles to become who they were. So, ibig sabihin, ginagamit ng Diyos yung mga difficult circumstances sa buhay natin in order to bring out the greatness in us. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. That's the positive side of suffering. Because suffering brings out the best in you. Naintindihan natin? David's confidence in God restored. Dahil yung sabi, you are my shield. Ano yung shield? It means protection. Psalm 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am helped. Yung lifts up my head naman, ang sabi ni David, Lord, you lift up my head. Ibig sabihin yan, it expresses restoration to dignity and position. David was confident that God would restore him to his throne. Na totoo namang nangyari. Basahin niyo po yung mga kwento. Ang ganda niyang kwento na yan, hindi na iwasang magkasagupa yung forces ni David at yung forces ni Absalom. At ang nakapatay kay Absalom, yung general ni David, si Joab. Basahin niyo yung kwento. Ang ganda niyang kwento na yan. Yung mahabang buhok ni Absalom, na sino bang mahabang buhok dito? Yung napanghabang buhok ni Absalom, sumabit sa sanga ng puno. Hindi na siya nakawala.
At doon siya pinatay ni Joab. Ang ganda ng kwento. Basahin niyo, pag-uwi niyo sa bahay niyo. Now, God took away his comfort to regain his character. Ang ganda nito. Basahin niyo. God removed the palace so David could recover prayer. God removed the throne so David could recover worship. God removed the applause of men so David could hear God's voice again. Sometimes, God removes our comfort to restore our character. Amen? Palapakan na natin ng Diyos. Pangatlo, the Father's peace. Ang sabi niya sa verse 5, I lie down and sleep, I awake again because the Lord sustains me. I will not fear the tens of thousands drawn up against me on every side. 7, arise, O Lord, deliver me, O my God, strike all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance, may your blessing be on your people. So tingnan niyo, no, ako kinaklaim ko to pagka hindi ako makatulog, yung Psalm chapter 3 verse 5, i-claim niyo to. Lord, ang sabi mo, I lie down and sleep, I wake up again because the Lord sustains me. Yung mga may insomnia, gamitin niyo to. Psalm 3:5. Pero, tingnan niyo, makinig po kayo. This was the hardest night for David to find sleep. Bakit? Yung paborito niyang anak, hinahabol siya para patayin. 2/3 of Israel's army are surrounding David. At hindi alam ni David kung pagpikit niya ng mata, hindi na siya didilat. Naintindihan niyo? Napakahirap para kay David ang matulog. Pero ang sabi niya, I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Natutong matulog si David, nakatulog ng mahimbing dahil ang Diyos ang nagpatulog sa kanya. Lahat ng troubles, anxieties ni David, inilagak niya sa Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 7, you claim it by faith. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Ibalibag mo lahat ng alalahanin mo sa Diyos dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Are you listening? Ang sabi dito sa verse 6, I will not fear the tens of thousands drawn up against me on every side. Hindi sinabi na, I will not fear the tens of thousands you removed from me. Wala eh. Andun pa rin yun. Nakapaligid pa rin kay David yung libo-libong sundalo na nauto ni Absalom. Pero sabi niya, hindi ako matatakot. Why? Dahil ang sabi doon sa verse 8, from the Lord comes deliverance. Sa Diyos nang gagaling ang pagliligtas. Naunawaan natin mga kapatid, alam niyo, Psalm 34 verse 7, bago ako matulog gabi-gabi, kiniklaim ko, Lord. Psalm 34 verse 7, the Bible says, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them from all troubles. Ang anghel ng Panginoon ay pinapalibutan ang lahat ng may takot sa Diyos at inililigtas sila sa lahat ng kapahamakan. So sabi ko, Lord, matutulog po ako, send your angel to guard, to watch over me. Psalm 34, verse 7. If you feel your life is in danger, angkinin mo yung Psalm 34:7. Naintindihan ninyo? Kaya lang ang tanong, may takot ka ba sa Diyos? Kung ikaw may takot ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, at ikaw isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, you can claim Psalm 34, verse 7. Okay, David slept outside the comforts of his palace, but the peace of the Lord sustains him. Yung kapayapaan ni David, wala doon sa palace. Yung kapayapaan ni David, nandun sa presence ng Diyos.
Naintindihan niyo ba? Kasi maaring sabihin ng iba, kailangan nasa palasyo ako, yung iba mga hari, di ba? Kailangan nasa loob ako ng palasyo ko para protected ako. Hindi, because protection comes not from security forces. Protection comes from the presence of God. Kaya ang sabi ni David, no, I will not fear the tens of thousands. Why? Because the Lord will deliver me. And then, David's enemies were still hounding him, but his confidence was in God who would deliver him. Ang confidence niya, hindi doon sa mga sundalo niya eh. Ang confidence ni David, doon sa presensya ng Diyos. Naintindihan natin. Okay? So, imagine David, lonely, sad, hurting, crying, because he did not only lose his throne, he lost a son. But he looked up and remembered that God did not leave his side. Pakinggan po ninyo. Kapag iniwan ka ng tao, huwag mong kalimutang hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? So, what are the characteristics of a father that pleases God? Ito na, application na tayo. Mga tatay. Okay, taas nga ang kamay lahat ng mga tatay. Oh, thank you. Okay, ito, una, faithful. Tapat ka sa Diyos, tapat ka sa asawa mo, tapat ka sa pamilya mo. Kasi kung unfaithful ka, listen to this unfaithful fathers cannot please God. Kahit anong dalangin mo, yung panalangin mo, babalik lang sa iyo. Babalanda sa iyo yan. Why? Because first and foremost, you are unfaithful to your wife, unfaithful to your children, unfaithful to your family. Kahit anong luhod mo, hindi ka pakinggan ng Diyos. Pero kung faithful ka, of course, ang prayer mo, dire-diretso sa trono ng Diyos. Pangalawa, ambitious. Ito yung ambitious na positive. Ibig sabihin, may ambisyon ka para sa ikalulugod, ikalalago ng pamilya mo. Hindi yung, kasi may mga tatay na wala yung walang ambisyon sa buhay. Ito sino sa inyo dito, meron kayong ambisyon sa buhay na umasenso kayo? Pakitaas niyo ang kamay. Baliktad yung tanong ko. Sino mga walang ambisyon sa buhay? Alam niyo kung wala kang ambisyon sa buhay, maghintay ka, bilang na mga oras mo. Babawian ng Lord yung buhay mo. Kasi walang ambisyon sa buhay eh. Pero ito yung mga tatay, yung positive ambition na gusto mong umasenso yung pamilya mo, gusto mong umasenso yung mga anak mo, gusto mong umasenso yung buhay mo. Pati spiritual life. Okay? Now, pangatlo, teacher. Dapat ikaw, tagapagturo ka ng mga anak mo. You teach your children the ways of God. You teach your children the ways of life. Kung paano. Hindi yung ikaw yung magtuturo sa anak mo paano uminom. Ito totoong kwento to. Naikwento ko na to more than 20 times. May nagpa-pray over sa akin. Galing yun sa malaking church. Hindi ko sabihin ko, malaking church kasi malaki talaga yung church na yan sa Pilipinas. Sikat na sikat yung simbahan. Kaya lang wala silang ministry ng deliverance. So, dumating sa akin, pumunta sa akin kasi may problema sa asawa. Nung pinag-pray ko siya, ay ko, sige, before I pray for you, ano ba ang kwento ng buhay mo? Kumusta ba ang tatay mo, nanay mo, ganito, ganyan? Sabi niya, alam niyo ang tatay ko, leader po sa church. Leader sa church. Deacon po ang church, tatay ko sa church. Diakono, leader. So, kaya lang po, pagpapasok kayo sa kwarto ng tatay ko, mamimili kayo kung saan kayo titingin. Sa kaliwa o sa kanan. Pag sa kanan po, puro Christian books. Pag sa kaliwa po, puro mga pornographic materials. Puro pornography. Kaya mamimili po kayo kung saan kayo titingin. Kanan o kaliwa. At alam po ninyo, 7 years old pa lang ako. Isinasama na ako ng tatay ko sa mga live sex shows. Sinasabi niya, ang tatay ko po ang nagturo sa akin ng kalaswaan. Kaya sabi niya, alam po ninyo yung aking hard disk, 40 gigabytes po dyan, puro pornographic materials. Can you imagine 40 gigabytes? Napakalaki nun. Puro pornography. So when I prayed for him, salamat sa Panginoon, sa ministry ng deliverance, nakalaya.
purihin ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. And then, a father should be holy, banal. Ibig sabihin, tatay, ikaw muna dapat ang nauna sa church, hindi yung ikaw pa yung hinahatak papunta sa church. Ikaw dapat ang nagtuturo sa mga anak mo ng salita ng Diyos. Na inuwaan natin, hindi yung, sige, punta kayo ng church, maiwan na ako dito. Punta kayo prayer meeting, sige, ako na bahala dito, pagluluto ko lang kayo. Masakit yun sa magulang, masakit sa asawa, masakit sa anak. Encourager, in tatay yan, nag-i-encourage, sige anak, sige, kaya mo yan, sige, ano lang yan, na hindi yung, halimbawa, merong konting pagkakamali yung anak mo, mumurahin mo, anak ka ba? Lahat ng pinakamalutong na mura na, ibigay mo na doon sa anak mo, wala kang kwenta. Ba't sana, ba't naging anak pa kita? Dapat din na kita isinilang. Wala kang mararating. Naku, grabe. Mabuti pang sinuntok mo na yung anak mo kaysa yung sinaktan mo yung puso. Maraming mga tatay, ganyan. Imbis na i-encourage yung mga anak. Imbis na ipag-pray, Lord, i-bless niyo po yung anak ko, na umasenso po yung anak ko, ma-promote po yung anak ko. Minumura. Tinatadyakan. And letter R, reliable. Maaasahan. Yung mga tatay na maaasahan. So, these are the characteristics of a father that pleases God. Faithful, ambitious teacher, holy encourager, and reliable. So, mga tatay, one day, your children will stand beside your coffin. Sa isang araw, ang mga anak mo tatayo sa gilid ng kabaong mo. They will not remember how many meetings you attended. They will not remember how much overtime you rendered. They will not remember how much money you earned. They will remember whether you loved them, whether you prayed for them, whether you pointed them to Jesus. So fathers, again, fathers, don't just leave your children an inheritance, leave them a godly example. In conclusion, the greatest father of all. Sino ba ang greatest father of all? God the Father. Ang ganda nun sa Matthew 7:11, basahin nga nating lahat. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Romans 8:32, basahin natin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Tingnan po natin. Si David, isang tatay, yung anak niya, hinahabol siya para patayin. Pero ang Diyos Ama, pakinggan po ninyo, ang Diyos Ama, ibinigay niya yung kanyang anak para ang mga tatay mabuhay. Para tayong lahat mabuhay. That's the greatest Father of all. God the Father. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin. Lord, in order to listen to your word, I pray, O God, Lord, that your word will be powerful, Lord Jesus, O God, to really change us and motivate us to level up in our spiritual lives. Lalo na yung mga tatay na nandito. Panginoong Diyos, huwag mo pong hayaan na yung mga salita mo ay pumasok sa kaliwang tenga at lumabas sa kanan. Huwag niyo pong hayaan na ito'y tumago sa puso at walang mangyari. Bagkus ito ay manatili sa puso at magbago ng buhay. Salamat po sa mga tatay na narito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.